Magandang buhay mga bata! Handa ka na ba sa ating aralin? Oras na ng balik-aral! Tukuyin natin ang mga larawan. Kung ito ay nagpapakita ng kaligtasan sa mga matutulis at matatalim na bagay, ipakita ang masayang mukha. At kung ito naman ay nagpapakita ng kapahamakan sa mga matutulis at matatalim na bagay, ipakita ang malungkot na mukha. Handa ka na ba? Pinaglalaroan ng bata ang matalim na gunting, masaya o malungkot na mukha. Tama, malungkot na mukha. Itinatakbo ng bata ang kutsilyo. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, malungkot na mukha. Naglalaro ang mga bata ng mga laruan. Masaya o malungkot na mukha? Tama, masayang mukha. Pinaglalaroan ng bata ang screwdriver. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, malungkot na mukha. Gumagamit ang bata ng tinidor sa pagkain. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, masayang mukha. Oras na ng mensahe. Tingnan natin ang mga bata sa larawan. Nasaan po kaya sila? Tama, sila ay nasa loob ng kanilang bahay o tahanan. Bilang bata, kaya mo bang alagaan ang iyong sarili? Magaling! Kaya mo din bang ingatan ang iyong sarili? Mahusay! Ngayon, tignan natin ang iba't ibang gawain na ginagawa ng mga bata sa loob ng bahay. Ano ang ginagawa ng mga bata? Tama, sila ay tumatalon at tumatambling sa taas ng sofa. Ito ba ay magdudulot ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, tayo ay mapapahamak. Kaya, huwag tumayo, tumalon o tumambling sa sofa o upuan. Dahil maaari tayong mahulog at masaktan. Dapat maupo ng maayos sa sofa o upuan. Ano naman kaya ang ginagawa ng bata? Tama, umakyat at nagpapadulas siya sa hawakan ng hagdan. Ito ba ay nagpapakita ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, ito ay nagpapakita ng kapahamakan. Kaya dapat huwag tayong aakyat o magpapadulas sa hagdan. Huwag din tayong lumambitin at lumusot sa pagitan ng mga hagdan. Huwag na huwag ding tumalon.
o di kaya'y tumakbo sa hagdan. Dahil maaari tayong madulas o mahulog. Kung tayo ay aakyat o bababa sa hagdan, dapat humawak sa hawakan ng hagdan at dahan-dahan sa pag-akyat at pagbaba sa hagdan. Ano ang ginagawa ng mga bata? Tama, sila ay tumatalon o lumulundag sa itaas ng higaan. Ito ba ay nagpapakita ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, maaari silang mapahamak. Kaya, huwag tumalon o lumundag sa higaan dahil maaari kang mahulog at masaktan. Dapat maupo o mahiga ng maayos sa higaan. Ano naman ang ginagawa ng mga bata? Tama, sila ay naglalaro ng posporo. Ito ba ay nagpapakita ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, maaari silang mapahamak. Kaya, huwag humawak o maglaro ng anumang bagay na nakasusunog. Dahil, maaari kang mapaso o masunog ang bahagi ng iyong katawan. O di kaya na may masunog ang mga gamit at buong bahay. Kaya, maglaro lamang ng mga akmang laruan na di maaaring pagsimulan ng sunog. Ano naman ang ginagawa ng bata? Tama, nilalaro niya ang saksakan ng kuryente. Nagpapakita ba ito ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, ito ay nagpapakita ng kapahamakan. Kaya huwag hawakan o paglaruan ang mga saksakan at mga bagay na may kuryente. Dahil maaaring makuryente ang ating katawan. Kung kinakailangan mong gumamit ng mga bagay na may kuryente, dapat humingi ka ng tulong sa iyong magulang o kahit na sinong nakatatanda sa loob ng bahay. Ano naman ang ginagawa ng bata? Tama, may hawak siyang kutsilyo. Ito ba ay nagpapakita ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, maaari siyang mapahamak. Kaya, huwag humawak o maglaro ng matutulis na bagay. Dahil maaari kang masugatan o maputulan ng bahagi ng katawan. Kung ikaw ay nangangailangan na magpabalat, magpabukas at magpahiwa ng pagkain, dapat humingi ka ng tulong o gabay sa iyong mga magulang. Ano naman ang ginagawa ng bata? Tama, inaabot niya ang flower vase. Ito ba ay nagpapakita ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, maaari siyang mapahamak. Kaya, huwag abutin o hawakan ang mga bagay na babasagin. Dahil, maaari kang
mabagsakan at mabukulan. At kung ito'y mababasag, maaari kang masugatan o masaktan. Ano naman ang ginawa ng bata sa larawan? Tama! Nagpapasok siya ng taong hindi niya kilala. Ito ba ay nagpapakita ng kaligtasan o kapahamakan? Tama! Maaari siyang mapahamak. Kaya huwag magpapapasok o kumausap ng hindi mo kakilala. Dahil maaari kang makuha o masaktan ng masamang tao. Kaya dapat isarado ang pintuan. Dapat huwag mo ring kausapin o papasukin ang mga taong hindi mo kilala. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama, siya ay dahang-dahang tumatakas o lumalabas ng bahay. Ito ba ay nagpapakita ng kaligtasan o kapahamakan? Tama, maaari siyang mapahamak. Kaya huwag tumakas o umalis ng bahay nang hindi nagpapaalam sa iyong mga magulang. Dahil maaari kang mawala. Dapat, kung aalis ng bahay, ay magpaalam sa magulang. Kahit na maglalaro lamang sa tapat ng iyong bahay o kaibigan. O di kaya'y magpasama sa iyong magulang. Basahin natin ang mensahe. Kaya kong alagaan at ingatan ang aking sarili sa loob ng tahanan. Bilang mga bata, may tulong man ng ating mga magulang o wala, ay dapat kaya nating alagaan at ingatan ang ating sarili at huwag gagawa ng mga bagay na maaari nating ikapahamak. Ngayon, maglaro tayo. Ipakita ang check kung nagpapakita ng kaligtasan at X naman kung kapahamakan. Pagtumbling at pagtalon sa sofa. Check o X. Tama, X. Pagpapadulas sa hawakan ng hagdan. Check o X. Tama, X. Paglalaro ng mga akmang laruan. Check o X. Tama, check. Pagtungtong o pag-akyat sa mesa. Check o X. Tama, X. Pag-upo sa upuan. Check o X. Check. Ang dahang-dahang paglabas ng bahay mula sa bintana. Check o X. Tama, X. Mahusay mga bata. Tandaan, panatilihing ligtas ang sarili sa loob ng tahanan at makinig sa bilin ng iyong mga magulang. Oras na ng pagbibilang. Narito si Sarah. Si Sarah ay ang batang masinop. Tulungan natin siyang ayusin ang kanyang mga gamit. Sa unang hanay ng kanyang cabinet ay meron siyang mga laruan. Isa-isahin natin. Teddy bear,
dollhouse, teddy bear, dollhouse, teddy bear, dollhouse. Ano kaya ang kasunod nito? Pansinin nga natin ang pagkakaayos ng mga ito. Teddy bear at dollhouse. Teddy bear at dollhouse. Teddy bear at dollhouse. Ipinapakita sa larawan na meron itong pagkakasunod-sunod at pagsasalitan. Mauuna ang teddy bear, pagkatapos nito ay magiging dollhouse. Dahil nahuli ang dollhouse, ang kasunod ay teddy bear. Tama. Ito ay tinatawag na pattern. Ang pagsasalitan ng mga bagay, hugis o kulay. Mapapansin natin sa larawan na ang unang inilagay ang teddy bear. Kasunod nito ang dollhouse. Salit-salitan sila. Dahil nahuli ang dollhouse, ang naging kasunod ay ang teddy bear. Subukan naman natin sa ikalawang hanay. Mayroon siyang mga notebook na may iba't ibang kulay. Nagsimula sa pula, sumunod ang dilaw. Pula ulit at dilaw. Pula at dilaw. Ano kaya ang kasunod? Nagkaroon ng salitan mula sa pula at dilaw na kulay. Sinundan ng pula at dilaw na kulay. At sinundan muli ng pula at dilaw. Dahil dilaw ang nahuli, ang kasunod ay tama, pula. Subukan naman natin sa mga laruan na may iba't ibang hugis. Laruang bilog, laruang tatsulok, laruang bilog, laruang tatsulok, laruang bilog, at laruang tatsulok. Ano kaya ang kasunod? Mapapansin na nagsasalit-salit ang bilog at tatsulok. Sinundan ng bilog at tatsulok at muling sinundan ng hugis bilog at tatsulok. Dahil nahuli ang hugis tatsulok, ang kasunod nito ay tama, laruang bilog. Dahil sa tulong ninyo, natulungan natin si Sarah na maiayos ang kanyang mga laruan at gamit. Maging ang kanyang nanay ay masaya.